Ikaw lamang sa buhay ko, love story, script number 4, Senon. Where do I? Laika? Ikaw ba talaga yan? Hindi ba ako nananaginip? Hindi, Sinon. Pareho tayong gising. Salamat na patawag ka. Kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Ilan ang anak mo? Paano ako magkakaanak? Wala naman ako asawa. Oh, ganun ba? Buong akala ko kayo ni Helen ang nagkatuluyan. Oo. Sinubok kong ibaling sa kanyang atensyon ko at pagmamahal. Pero nabigo ako. Dahil ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang itinitibok ng puso ko. Talaga? Hindi nagbago ang damdamin mo? Katapos kitang saktan at pagtaksilan? Aaminin ko sa iyo, Laika. Masamang-masama ang loob ko sa iyo noon. Pero sa paglipas ng panahon, nanaig pa rin sa akin ang aking pag-ibig para sa iyo. Ang laki ng kasalanan ko. Patawarin mo ako, Sinon. Kalimutan mo na yon, Laika. Matagal na kitang napatawad. Salamat kung ganun. At least matatahimik na rin ako. Sige, babay na. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Ha? Sandali. May sasabihin pa ako. Ha? Ano yun? Saan ka ba sa Maynila? Pwede ba tayo magkita? Tinawagan ko siya para mangamusta, pero bakit ganitong nararamdaman ko? Parang nasasabik akong muling marinig ang boses niya. Ibig mong sabihin, meron pa rin siyang pitak sa puso ko. Aba, mukhang masaya ka at ganadong kumain na. Masarap kasi itong niluto nyo, Laya. Dati nang masarap ang luto ko, pero ngayon lang kita nakitang ganyang kasigla. Huh? Bakit ba, anak? In love ka na naman ba? Siguro nga ho. Oh, talaga? Mm, Sino babaeng yon? Si Helen? Hindi ho. Hindi si Helen. Ay, pero sino? Saka ko na lang sasabihin sa inyo, baka maudlit pa eh. Lalo tuloy ako na-curious. Sino ba talaga yon? Kilala ko ba? Sabi ko naman ho sa inyo, saka ko na lang sasabihin kapag meron ng magandang resulta. Nagkausap pala kayo ni Laika, Senon. O paano mo nalaman? Sinabi niya, tinawagan ka raw. Oo. At hindi ko inaasahan yan. At tuwang-tuwa ka naman. Tapos, gusto mo pang makipagkita sa kanya? Ano yun ang problema? Nagsiselos ka ba? May karapatan ba akong magselos? Wala naman, di ba? Dahil ang karapatan ko lang ay ang umasa't masaktan. I'm sorry, Helen. Wala akong intensyong saktan ka. Nagpapakatotoo lang naman ako. Okay lang. Matagal ko nang hinanda ang sarili ko sa mga ganitong pagkakataon. Pero sana naman, matanggap mo na rin ang katotohanan na hindi na kayo pwedeng magkabalikan pa ni Laika. Dahil si Kuya Rigor na ang nagmamay-ari sa kanya. Akala ko pa naman ibang babae na ang dahilan kung bakit biglang sumigla si Senon. Si Laika pa rin pala. Mahigit na 6 na taon na nakalilipas pero hindi pa rin niya makalimutan ang babaeng yun.
Kaya nga po, gusto ko na nga magdamdam kay Laika. Maramot siya. Naangkin na nga niya si Kuya pagkatapos gusto pa rin niyang magkabalikan sila ni Sinon. Abay, hindi naman po pwede yun. Dahil mag-asawa na sila. 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 Tumitipat ba yan, Kuya Bam? Ha? Tumitipat ba? Ewan po. Oo, tumataas ang pansa. Kaunti-unti. Ba't kanina yung nakasarado yan? Ewan. Balikan sila ni Sinon? Abay, hindi naman po pwede yun. Dahil mag-asawa na sina Laika at Rigor. Ganun na nga po. Hindi nila dapat ipilit ang bagay na mali. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi ko yung pahihintulutan. Pwede ba, Kenneth? Doon ka na lang sa labas maglaro? Opo, sandali na lang po ako, Daddy. Lintik talaga. Sabi ko na nga ba eh. Tinamaan ng bola ang tasa ng iniinom kong kape. Sorry po. Anong sorry? Dumapa ka! Dapa rito sa sofa! Papaluin niyo po ako ulit. At anong gusto mo? Matuwa pa ako sa'yo? Dapa! Daddy. Sabi lang dumapa ka, duma! Daddy. Ha? Di ba kita pinapalo kaya huwag mo akong iyakan? Ano nangyayari dito? Mami! Uy, Anak, bakit? nakakita ng kakampi ah. Pero hindi pa rin uubra sa akin ang kaartehan mo. Bitiwan mong mami mo at dumapa ka dito sa sofa! Bakit ba? Ano kasalanan ni Kenneth? Ay ano? Di mo ba nakikita? Nabasag... Ay, Nabasag yung tasa ng isa ay iniinom kong kape. Nang iniinom kong kape. Dahil mag-asawa... di mo ba nakikita? Di mo ba nakikita? Nabasag ang tasa ng iniinom kong kape dahil tinamaan ang bola niya! Problema ba yun? E di pagtitimpla kita ng bago, lilinisin ko tong kalat. Sige, Laika. Konsintihin mo. Kaya lalong tumitigas ang ulo niyan eh. Mabait ang anak ko. Masyado ka lang mahigpit at malupit. Sa konting pagkakamali ni Kenneth, pinapalo mo agad. Dinidisiplina ko lang siya! Tama na, Rigor. Ako nang bahalang dumisiplina sa kanya. At binabalaan kita, ha? Kapag nakita kong sinaktan mo uli ang anak ko, iiwan na kita! Kenneth, anak, huwag ka na munang lalapit sa daddy mo, ha? Bakit po ganun si Daddy, Mommy? Palagi na lang mainit ang ulo sa akin. Marami lang siyang problema sa opisina, kaya huwag mo na lang siyang pansinin. Love po ba ako ni Daddy? Oo naman. Bakit po ganun? Hindi ko po na-feel na love niya ako. Kahit minsan, hindi pa niya ako hinahag. Sabi ko naman sa'yo, marami lang siyang problema. Pero, iba po eh. Iba po yung nararamdaman ko. Mami, talaga po ba siya ang daddy ko? Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Well, I saw her. Hindi ko pa rin siya makontak. Baka hindi talaga yun ang number niya. Siguro gumamit siya ng ibang SIM card nung tumawag siya sa akin. Pero sana naman, muli niya akong tawagan. Nasasabi ka kung marinig uling boses niya. At sana, dumating ang araw na muli kaming magkita. Mukhang malungkot ka. Ay, bakit ka malungkot? Sila ka pa rin bang gumagambala sa isip mo? Bakit nagkaroon ng anak dito? Bakit nagkaroon ng anak? Wala pa eh. Relax na relax eh. Ang gawin niya. Ang boses niya. Go, doktor. Go, doktor. Jerry. Ang ganda ng pagkakapakalumba ko eh. Oh, dalawa lang. Jerry, go, doktor. No problem. Hindi ko pa rin siya makontak.
Dumating ang araw na muli kaming magkita. Ano kaya mo? Mukhang, putang ina to, Paikin. Sablay ba? Sablay lang. Nasa likod mo pala ako nagsasalita ka, hindi ko alam. Sablay pa rin. Ito, natawag ka na. Sablay pa rin. Malungkot ang anak ko. Para bang nakikinig ako sa sinasabi mo, bigla. Like, Gugutom lang ako. Dumating ang araw na muli kaming magkita. Anak? Anak? Mukhang malungkot ka. Si Laika pa rin ba ang gumagambala sa isip? Wala pong ano man ito, Inay. Walang anuman. Pero apektado ka. Hanggang kailan ka ba matatauhan sa nun? Hayaan niyo lang ako, Inay. Huwag niyo akong pakialaman. May asawa na si Laika. Kaya kalimutan mo na siya. Hindi po pwede yung gusto mong mangyari. Kaya pinapahirapan mo lamang ang sarili mo. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong pakialaman. Dahil wala naman kayong maitutulong sa akin. Ay, nako. Sige. Bahala ka na sa buhay mo. Magpakaibang ka hanggang gusto mo. Rigor! Ano, matagal ka pa ba? Kanina ka pa dyan sa CR. Sandali na lang. Patapos na ako. Bilisan mo. Iing-iing na ako eh. Oo, andyan na. Bilisan Buisit na ba, mo. no? Oh, Tagal. nakakabuisit ka eh. Kanina ka pa kasi. Ang tagal mo sa loob ng CR. Yan ang magagawa ko. Nahihirapan akong umihi. Ano? Matagal na yan ah. Hindi ka pa rin ba nagpapatingin sa doktor? Makasta ka para ka nag-aalala sa akin ah. Thank you ah. Pero huwag mo na akong alalahanin. Malay ba natin kung malapit na akong mamatay? Kaya ngayon pa lang magdiwang ka na. Pwede ba? Tigilan mo yung kaartihan mo. Kailangan mo magpa-check up. Sasamahan kita sa doktor. Uy, excited ka? Gusto mo akong samahan dahil gusto mong marinig ang sasabihin ng doktor na malapit na akong mamatay? Ay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. At kung mamamatay ka nga, bilisan mo ha. Huwag mo akong pahihirapang mag-alaga sa'yo. Okay na kayo. Dok, ano po bang resulta ng diagnosis niyo sa akin? May sakit po ba ako? Hindi maganda ang resulta ng ginawa kong pagsusuri sa iyo. Bakit, Dok? Ano bang sakit ko? Prostate cancer. Prostate cancer? Bakit, Dok? Mamamatay na po ba ako? Dok, baka naman nagkakamali lang kayo. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil 2 beses ako nag-verify. Meron kang prostate cancer, stage 3. Dok, hopeless na po bang lagay ko? Hindi naman. Hindi naman. Nagbibit. Pwede ka pang mag-undergo sa chemotherapy. Chemotherapy? Chemo. Chemo. Kikimo, ganun. Chemo. Prostate. Chemo. Hindi ke. Hindi kay Kimo. Kimo. Direct. Kimo. Kikimo. Tawag ka, tawag ka. Parang nasa morgue na. Chemotherapy. Chemotherapy. Nakamali lang kayo. Chemotherapy. Hindi ako pwedeng magkamali. Doktor eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil 2 beses ako nag-verify. Meron kang prostate cancer, stage 3. Dok, hopeless na po bang lagay ko? Hindi naman. Pwede kapag
Pwede ka pang Kasi Dok, sa tono ng pagsasalita mo, parang ano, malala na ako. Hopeless na po bang lagay ko? Hopeless na po bang lagay ko? Actually, hindi naman. Pwede ka pang undergo tayo. Oh, it's a Actually ka pa, para kasi... Huwag ka na mag-actually. Parang si Manny Pacquiao lang, ano? Pwede ka Pwede ka pang mag-undergo sa chemotherapy. Diretso nga, pwede ka pang Kaya lang, hindi kita mabibigyan ng garantiya. Kaya lang. Hopeless na po bang lagay ko? Actually, hindi naman. Pwede... Hopeless na po bang lagay ko? Yan, hindi naman. Pwede ka pang mag-undergo sa chemotherapy. Pero hindi kita mabibigyan ng garantiya. Oh. Sige po, Doc. Bahala na po kayo kung anong pinakamaganda kong dapat na gawin. Matuwa ka na, Laika. Dahil malapit na akong mamatay. Huwag ka ngang ganyan. Hindi ganun kakomplikado ang sakit mo. Malaki pa yung chance of survival mo. Pwede ba? Magpakatotoo ka na. Huwag kang ipokrita. Hindi ako manhid. Nararamdaman ko, gusto mo na akong mawala para mawala na rin ang sakit ng ulo mo. Bahala ka kung yun ang gusto mong isipin. Buhay mo yan. Hindi kita pakikialaman sa gusto mong mangyari. Ano nga bang pakialam mo? Hindi ka naman concern sa akin. Kaya okay lang sa'yo na mamatay ako. Kung sa bagay, pabor din naman sa akin yun. Dahil kapag natapos ng buhay ko, matatapos na rin ang paghihirap ko. Pwede pa, Rigor. Huwag ka ngang ganyan. Oo, aaminin ko, gusto ko nang makalaya, pero hindi sa ganitong paraan. Huwag mo nang hintayin mamatay ako. Dahil ngayon palang pinapalaya na kita. Oh. Sige na. Puntahan mo na si Sinon. Sama mo sa Kenneth. Dahil siya naman talagang tunay na ama ng iyong anak. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Salamat. Bakit ganun si Laika? Pinasabik lang niya ako. Hindi ba? Patuloy pa rin akong aasa at maghihintay. Alam ko balang araw babalikan mo ako. Laika? Ikaw ba yan? Ako nga. Sinon. At sino yung batang kasama mo? Siya si Kenneth. Anak ko. Ang tagal na nga pala. Ang laki na ng anak mo. Anak mo rin siya. Sinon. Anak natin, si Kenneth. Kenneth, anak. Siya ang daddy mo. Oh, talaga po ba siya ang daddy ko? Oo, anak. Sige. Yakapin mo ang daddy mo. Magyakapan kayo ng buong higpit. Daddy! Daddy! Bakit po ngayon tayo nakita? Matagal na po ako nasasabik sa inyo. Ganun din ako, anak. Kaya tagal kong hinintay ang araw na ito. Laika! Kenneth! Nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin! Nasundan kami. Sorry. Nasundan kayo sa panaginip ni Rigor. Samid ako. Sorry. Nasundan kayo sa panaginip para nagsisilos? Nasundan kami ni Rigor. Ay, nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin! Nasundan kami ni Rigor. Laika! Sige, Sinon. Aalis na kami. Teka, sandali. Huwag niyo akong iwan. Kenneth!
O nga po, Mami. Dito na Kenneth. lang tayo. Anak, hindi pwede. Kailangan na nating umalis. Ano ba? Lumabas na kayo dyan! Tayo na, Kenneth. Umalis na tayo. Mami! Tayo na. Huwag na matigas ang ulo mo. Halika na. Kenneth! Daddy! Kenneth! 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 Laika! Huwag kayong umalis! Huwag niyo akong iwan! Bumalik kayo rito! Bumalik kayo! Bumalik kayo! Huwag! Huwag niyo akong iwan! Bumalik kayo! Panaginip lang pala. Ang buong akala ko, totoo na. Tumatawag si Laika. Hello, Laika? Hello, Senon? Bakit parang tensyonado ka? May problema ba? Pwede mo bang dalawin ang kaibigan mo? Meron kasi siyang malubhang sakit. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Basta, puntahan mo na lang siya dito. Sige, sige. Sabihin mo sa akin kung nasaan kayo. At pupunta ako dyan ngayon din. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko kapag nagkita kami ni Rigor. Aaminin ko, may kinikimkim pa rin akong galit sa kanya. Pero alang-alang kay Laika, isasantabi ko muna ang aking galit. At isa pa, matagal na kami magkaibigan. At marami kaming magandang pinagsamahan. Kaya nga siguro, panahon na para tapusin na namin ang aming sigalot. Totoo ba sinasabi mo? Oo. Umalis si Sanon at pinuntahan niya si Rigor. Meron daw kasing malubhang sakit ang kanyang kaibigan. Anong sakit ni Rigor? Critical ba ang lagay niya? Hindi ko alam eh. Hindi lang daw. Ano? Sinong indot? Bayag. Hindi rin daw. Hindi rin daw. Hindi rin sinabi ni Laika. Ano daw ang totoong detalye. No, sinong indot? Critical ba ang lagay niya? Hindi ko alam eh. Hindi raw kasi sinabi ni Laika ang buong detalye. Ganun ba? Ay, sana naman makarecover siya. Pero Julian, mayroon akong mas higit na pinangangambahan. Ano yun? Magkikita kasing muli sina Sinon at Laika. Oh. Paano kung samantalahin nila ang pagkakasakit ni Rigor? Naparito ka ba para makita ang miserable kong kalagayan? Nagkakamali ka rin. Gusto kitang damayan. Kaya kita pinunta. Kayo nga pala ni Laika ang dapat na magsama. Dahil pareho kayong ipokrito. Sige na, umalis ka na. Hindi ko kailangan na pagbabalat kayo yung dalawa. Hindi na kita masisisi kung ganyan ka mag-isip. Pero totoo at sincere ako. Kaibigan pa rin kita. At marami tayong magandang pinagsamahan. Pero trinidor kita, hindi ba? At alam kong namumuhi ka sa akin. Kaya magpakatotoo ka na. Ilabas mo yung galit mo, ang ginanakit mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, mali ang iniisip mo, Rigor. Sabi ko naman sa'yo, narito ako dahil gusto kitang damayan. Bitiwad mo nga ako. Please, Rigor, huwag ka naman ganyan. Tama na kaplastikan mo! Hayaan mo na lang ako babatay. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga!
Gusto na kitang palayain. Kaya mag-file ako ng annulment. After all, sino naman talagang tunay ng ama ng iyong anak. Kaya kayong dalawang dapat na magsama. At pagkatapos, anong gagawin mo? May pinsan ako sa Singapore. Nagkausap na kami. Pinapapunta niya ako doon. Doon na raw ako magpapagamot dahil mas advanced ang medical technology ron. Sige. Ikaw ang bahala. Idadalangin ko rin na makarecover ka. Bago tayo tuluyang magkahiwalay, gusto kong humingi sa'yo ng tawad sa aking mga kasalanan at sa mga pagkukulang ko. May pagkukulang din ako. Humihingi rin ako ng kapatawaran. At gusto kitang pasalamatan dahil naging good provider ka sa amin ni Kenneth. Laika, maraming salamat sa iyo. Rigor. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Sinon. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari, Kuya Rigor? Oo, Helen. Gusto ko nang palayain si Laika. Kaya sana palayain mo na rin ang sarili mo. Huwag mong ibilanggo kay Sinon ang puso mo. Dahil patuloy ka rin masasaktan. Oo nga. Tama ka, Kuya. Ayoko nang pangarapin ng isang bagay na imposibleng mangyari. Tama. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Ano naman ang gagawin ko doon? May palengke ba sa Singapore na pwede ako magtinda ng isda? Huwag kang mag-alala. Mabait ang pinsan natin. Sa katunayan, meron na siyang inireserbang pwede kong tuluyan. At pagkatapos ng medication ko, matutulungan din daw niya ako makapasok ng trabaho. Nakakayaan mo sa pinsan natin. Kukupit ka na nga niya. Pagkatapos gusto mo pa akong isama? Matutulungan ka rin yung makakita ng trabaho dahil marami naman tong job opportunity. Hindi mo na kailangan magtinda ng isda. Dahil baka doon ka na makabingwit ng matabang isda. Pwede rin. Baka nga sa Singapore, naghihintay ang aming Prince Charming. Nananaginip pa rin ba? Hindi na ito panaginip, Sinon. Totoo ang iyong nakikita. Kenneth? Daddy! Natigilan na po ako eh. Teka lang. Nakatitig. Parang boses o saan yun ah. Wala po kayo. Pinawal mo kami? Karay ko. Ang iyong nakikita. Nananaginip pa rin ba? Hindi na ito panaginip, Sinon. Totoo ang iyong nakikita. Opo, Daddy. Totoo na po ito. Nagpapasalamat nga po ako kasi nagkita rin tayo. Natutuwa rin ako, anak. Sa katunayan, walang mapagsidlan sa kagalakan ng aking puso. At sasamantalayin ko ang pagkakataong ito para mapunan ng aking pagkukulang. Hindi talaga ako lubos na makapaliwanag. Muli tayong pagtatagpuin ng tadangan. Ganon din ako, Sinon. Sa kabila ng aking nagawang kasalanan, mabait pa rin sa akin ang Diyos. Tama ka, Laika. Mabait nga ang Diyos. Sinagot niya ang aking mga panalangin. Kaya naman labis ako nagpapasalamat sa Kanya sa pangalawang pagkakataong ibinigay niya sa atin. Ganon din ako. Kaya lang, dapat pa rin tayong patuloy na magdasal dahil kailangan pa nating maghintay na maging maayos ang lahat.
hindi pa tayo pwedeng magsama hanggat hindi pa annulled ang kasal namin ni Rigor. Sanay na ako maghintay. Nakita mo naman. Nahintay ko ang ganitong pagkakataon. Kaya kahit anong mangyari, patuloy pa akong maghihintay. Dahil ikaw lang, Laika. Ikaw lamang sa buhay ko.